ngayong gabi sa Investigador. Ba't kayo pwede rin? Pwede rin yung nakatayo kayo malapit sa may proyekto. Ako sa loob ng mga loko. Sinasabi, manager ka? Ayop ka! Oh, gago ka! Sige, clear! Magandang gabi po, ako si Mike Enriquez at ito ang Investigador. Huwag kayong bibitiw dahil ang mga kwentong isinusumbong nyo sa amin, hindi namin tatantanan. Talent manager ng isang magazine at ng GMA7 ang pakilala ng isang ginoo. At sa mga gustong maging model, isa lang ang pagagawa sa inyo, ibumbuyang-yang sa webcam ang hubad na katawan. Pipili ka ang tao makakatapat mo, umanda ka, hindi ako titigil at di ka makukulong. Ayop ka! Oh, gago ka! Hindi pa ako tapos sa'yo ha. Pag nakalaya ka ito, may kaso ka ba sa akin? Hayo! Sa unang tingin, parang isang tagpulang sa teleseryeng drama-rama. Ano mukha mo ha? Ako sa loob ng mga loko. Sinasabi, manager ka? Ano mukha mo? Pero ang bahaging ito hango sa true-to-life story. Ang mga tauhan sa kwento, totoong bida laban sa kontrabida. Sino-sino nga ba ang mga cast of characters ng istorya? Gago ka! Buwan ng Hulyo, isang email ang aming natanggap. Sulat mula kay Pinky, hindi niya tunay na pangalan. Isang estudyanteng humihingi ng tulong at saklolo sa investigador. Gusto niyang makumpirma ang isang lalaking nagpapakilalang talent handler ng GMA7 at ilang mga magazine. Ang pangalan, Paul Anthony Mascarino. Sinabi po sa akin ni Paul na magiging model daw po ako kapag ginawa ko daw po or kapag binigay ko daw po yung mga hinihingi niya po. Mr. Talent Handler, meron daw major requirements. Sabi po niya sa akin, bigyan ko daw po siya ng mga pictures na naka-bra at saka naka-panty lang daw po ako. Gusto rin daw po niya makita yung katawan ko po sa webcam. So, pinaghubad niya po ako sa harap po ng webcam. Pagkaabot ko po sa kanya ng pictures, sabi po niya sa akin, kailangan ko daw po magbigay ng 5,000. Dahil sa pangarap na sumikat at pagkaroon ng extra na kita para sa pag-aaral, sinunod ng dalaga si Paul. Bukod daw sa pagpapakita ng katawan sa webcam, kailangan din itong ipakita ng personal. Naku naman! Sobrang na-excite ako. Parang hindi ko na po inisip yung ibang bagay kasi gusto ko rin pong gawin yun, yung pag-model po. Pero later on parang naramdaman ko po na nilaloko niya lang po ako. Nang araw rin yun, agad naming nakumpirma mula sa GMA7 at ng ibang kumpanya ng ilang mga magazine na si Paul Mascarino hindi naman pala nila empleyado. Paul Mascarino, we've never heard of that person. Hindi siya connected at all sa Meg. Hindi namin siya kakilala. I hope this person gets caught kasi it's not fair that that person is victimizing a lot of girls who just want to fulfill their dreams of becoming a model, diba? Tapos napahamak pa sila. So, I hope all the girls out there would also be careful when dealing with people like this. Pistado ka na! Dahil dito nagsimula na kaming magmanman. Nang mga sumunod na araw, personal siyang nakipagkita kay Pinky para raw sa next step ng modeling career ng dalaga, ang pictorial at ang contract signing. Kinabukasan, si Paul nasa harap naman ng isang eskwelahan sa Maynila. Meron siyang inaabangan. Hindi si Pinky kundi isa na namang biktima estudyante. Sinubukan namin silang sundan. Kita ba tayo dito? TXA 129. Ito ba yun? Ang estudyante palang kasama niya ngayon, kumpirmadong iniengganyo niya. Si Riz, hindi niya tunay na pangalan. Isa sa mga pinangakuan daw ni Paul na magiging kilalang kilala at popular sa eskwelahan. Pero may kakaibang audition daw siyang kailangan pagdaanan kay Paul. Isa ako sa mga babaeng binaboy niya. Pinipilit po ako sa mga bagay na ayokong gawin. Sex po, tsaka sex po kung saan-saan. At tsaka po may mga bagay siya pinagagawa na kahit in public.
Kahit daw umaayaw na siya, wala na siyang magawa kundi sumunod na lang sa binata. Yung mga blackmail niya po sa akin, yung video po ilalabas daw niya po, tsaka po sinasaktan niya ako physically. Sa patuloy naming pag-iimbestiga, may katatlo pang estudyanteng nagsumbong sa amin. Ang tatawagin natin si Sandy, dating pumapasok sa universidad na pinapasukan ni na Pinky at Reese. Nang magkaproblema siya sa eskwela, pinangakuan daw siya ni Paul ng tulong. Pinangakuan niya po ako na maayos na po yung grades ko. Pero may hinihingi po siyang kapalit. Kaya nagbayad po ako ng malaking halaga ng 12,500. Pagtapos po ng pagbayad ko, pinaikot-ikot niya po ako na maayos na po yung grades ko. Umabot na po ng ilang buwan. Wala pong nangyari. Ano ba talaga ang papel mo, kuya? Talent handler, profesor o fixer? Si Paul Anthony Mascarino, dati palang schoolmate ni na Pinky, Reese at Sandy mula taong 2007 hanggang taong 2008. Kilala raw sa paaralan ng binata ng miyembro ng teatro. Madalas sabik daw sa kanya ang circle of fans. Kaya naman pala any kind of roles sa totoong buhay, caring-carry rin. Pero ngayon may umaalamang mga kaiksena na di umano'y naloko niya. Galit na galit ako kasi ninakawan na nga, pinaikot pa, kinuha pang tanga. Sobrang laki po ng effect sa akin ng mga pinagawa niya po, ng mga panloloko niya. Parang sa pagkatao ko po, parang bumaba po yung tingin ko sa sarili ko dahil nakita niya po yung mga bagay na ayoko pong ipakita sa iba. Napakamanyak po niya, wala siyang kwenta. Hindi niya po naisip lahat ng mga pinagawa niya sa amin. Sama po niya. Sa bigat na mga reklamo, anong role kaya ang dapat makuha ni Paul? Susunod, lights, camera, action! Di ba nakasama tayo kahapon? Isang true-to-life na eksena ng drama at aksyon. Ako sa loob ng mga loko. Sinasabi, manager ka?